Magandang araw ho sa inyong lahat. JDB uli ang inyong abang lingkod. Okay, so ito ngayon ang nangyayari po, etong kampo ni dating Pangulong Duterte, nagkakagulo na rin dito po sa gentleman's agreement. Dahil hindi na po malaman ngayon, sabi nga sino ba ang sinungaling? Yun na yung tanong ng taong bayan ngayon. Ah, Sino ba ang sinungaling? Kasi ayon dito sa madaldal na si Harry Roque, sabi nga ni paring Takero, napagalitan daw yan ni Digong kasi nga sa sobrang katabilan ng bunganga. At silang dalawa ni Panelo nagkakakontrahan ng kanilang mga sinasabi. Sabi niya rito, the gentleman's agreement in respect the status quo on is to respect the status quo on the entire West Philippine Sea. Okay. Ako naman po ang maglilinaw dito maya-maya. Tingnan natin yung ito namang reply rito ni Panelo. Kausap ko dati si ay, kausap ko si dating Presidente Duterte and he categorically said there was no agreement, gentleman or otherwise. Gawa-gawa lang 'yan ng nagkakalat. Sino po ba ang nagkakalat? None other than kung hindi po itong si Boots ang nagkakalat. No? Sa China, si Hali Humao. Yan. Siya ang nagkakalat. Unang-unang pumiyok, nagsabi pero hindi piyok yun. Yun po ay sinadya niya. Intensyon talaga ni Harry Roque. I do not know bakit gusto niyang ipahamak si Digong. Na samantalang ang ibang mga kasama nilang supporters nito ay pilit na pinababango, pilit na inililigtas ito sa anumang mga liabilities. Diba? So what's behind? Now, nagsalita po si dating Pangulong Duterte. Sabi niya, oh, I have not entered into any gentleman's agreement whatsoever, period. Utang ina nyo. Parang ganun di ba? Now, eto naman ang lilinawin ko. Kulang po ang card na to. Kasi mismong yung Chinese Foreign Affairs official, hindi ba't nung nakaraan nagwawala ang DFA natin? Bakit nagagalit ang mga taga-DFA? Because the same people in the DFA are the same people of Duterte administration. So, they are protecting Digong. Sino lang mga bago doon? Cabinet secretaries. 'Di ba? Mga undersecretaries. Yung mga yusik-asik lang. And then the rest, mga galing pa sa kanila Digong yan. Ah. Baka nga meron pang iba doon, ng mga yusik-asik galing pa kay Digong Ngayon, ang sinabi nun, merong pinasok na agreement, na gentleman's agreement, ang nakaraang administrasyon. Kaya nga lumutang ang pangalan ni dating Pangulong Duterte diyan sa gentleman's agreement dahil puro sa Chinese official na yan na nagsabi. Di ba? So pilit nilang pinagtatakpan. So ngayon, inilalaglag na po ni dating Pangulong Duterte si Harry Roque o ang China. Kaya nga ang sabi, sino dito? 'Di ba? Sino dito sa kanila ang sinungaling? Kayo po, sa tingin niyo, sino po sa kanila ang sinungaling? Hindi ho maniningil ang China kung walang kung walang sinabi sa kanila. Ako nga naniniwala ako na ang pinagsimulan talaga ng ideya na aalisin ang Scarborough Shoal ay wala pong iba kung hindi po yung mismong naglagay, sila ERAP. Bakit? Kasi pinaalis ng China yung dalawang barko, isa yung BRP Benguet noon na nilagay nila noong 1999 sa Scarborough Shoal. Tapos yung sa Ayungin Shoal ang BRP Sierra Madre. Kaya lang todo sila palusot dito sa Ayungin Shoal. Kasi ang intention talaga nila diyan, which is I agree completely, ay postehan yan. Dahil hindi yan papakawalan ng China, inunahan lang nila yung lugar na yan na postehan. Kaya lang,
Kulang sila siguro sa lakas ng loob, political will, at para sabihin sa China na, no, this is within our exclusive economic zone. And even UNCLOS became effective. We already have the law based doon sa Presidential Decree 1599 of 1978 ni dating Pangulong Marcos Sr. ni Apulacay, na kung saan dinideklara doon ni Apulacay ang 200 nautical miles exclusive economic zone. Talino, di ba, ni Apulacay? Naunahan pa niya na magkaroon ng UNCLOS. Siya may dineklara ng exclusive economic zone natin. Kaya, nung magkaroon ng UNCLOS, madali na po sa atin na ito po ay i-ratify. Kasi we are already enjoying it. Dineklara natin. Now, UNCLOS came to make it uniform. Kasi kanya-kanya, merong iba nasa 500 nautical miles. Etong China matindi, hindi nagdeklara ng kanyang exclusive economic zone. Ang kunding deklarasyon niya, yung South China Sea, within the 9-dash line, yung mga mineral rich na lugar, amin. Kailangan kasi nila sa deep sea